Magandang hapon po. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Paco, Maynila kagabi sa Philippine General Hospital. Ikalawang sunog na ito roon ngayong taon. Nang matupok naman ang mga tindahan sa Pedro Hill na damay ang katabing paaralang may school event. Nakatutok si Jomer Apresto. Tupok na tupok ang hilerang ito ng mga tindahan sa Pedro Hill Street sa Paco, Maynila sa sunog pasado alas 8 ng gabi. Matapos ang mahigit 30 minuto, itinaas ay kalimang alarma na puno ang bahaging ito ng Pedro Hill na mga bumberong tulong-tulong sa pagapula. Sa dami ng paninda sa loob, mabilis kumalat ang apoy. May mga narinig pang pagsabog ng mga oras na yon. Mga linoleum, mga light materials yung nasusunog. At the same time, may mga LPG pa yata na sumasabog doon kaya nahirapan yung mga BIP natin na pasukin. Gumapang ang apoy papunta sa katabing gusali ng Paco Catholic School. May mga estudyante, magulang at guro noon sa paaralan dahil sa Family Day event. May concert dito kanina? Meron po. Maayos naman nakalabas dahil sinabi huwag magpanik Kaya nakalabas sila ng mahinahon. Kaagad-agad po naman na tumabi yung mga estudyante doon at saka mga may event. Hindi naman po naging hassle sa amin yung event na yun dahil sila rin po nakipag-cooperate sa amin. Sinuspinde ng eskwelahan ang on-site classes sa lahat ng antas. Simula Martes, mag-online classes hanggang sa maglabas sila ng bagong abiso. Tumagal na mahigit 5 oras ang sunog bago naapula dakong alauna kaninang madaling araw. Isang fire volunteer ang nasugatan. Ayon sa BFP, aabot sa 15.6 million pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy ang kanilang investigasyon. Kasabay ng sunog sa Pedro Hill, nagkasunog sa Philippine General Hospital pasado alas 11 kagabi. Nagliyab ang lumang x-ray room na ginawang imbakan ng mga gamot. Hindi umabot ang apoy sa emergency room pero pumasok doon ang usok. Inilikas ang mahigit 100 pasyente. Wala naman po tayong alarma. Kagad-agad po naman naapula dahil maliit lang naman po yung apoy. Sa ulat ng Super Radio DZBB, naibalik na sa kanilang silid ang mga inilabas na pasyente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na ikalawang beses nang nangyari sa PGH ngayong taon. Nakita yung origin of fire, hindi lang pa natin natukoy kung ano yung pinagbulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Hinuli ng Quezon City, LGU at DSWD ang ilang tinaguriang wiper boys o yung mga bigla-biglang naglilinis ng sasakyan na kahinto kahit walang pahintulot ng driver. Nakatutok si John Consulta. Sa viral video na ito na may mahigit 7 million views na sa Facebook, makikita ang sagutan ng isang lalaking nasa sasakyan at isang lalaking may hawak na bote ng liquid soap at panglinis ng windshield. Sa huli, padabog na binaba ng lalaki may bote ang wiper ng pickup bago umalis. Una itong in-upload noong Enero at nitong Abril ay shinare ng iba't ibang page hanggang sa may mga nag-report nito sa Quezon City LGU. Sabi sa Facebook post ng Quezon City LGU, may ilang inireklamo mga lalaki raw sa Quezon Avenue na biglang lumalapit sa mga sasakyan at bubuhusan ng tubig na may sabon ang mga windshield kahit walang pahintulot ng driver. Binansagan sila ng QC bilang wiper boys. Kapag daw tinanggihan ang kanilang serbisyo, sila pa raw ang nagagalit. Ilan sa mga nabibiktima ang mga sasakyang nakahinto dahil sa traffic light. Sabi sa post, pinaghuhuli na raw ng Quezon City Police District at QC Task Force Disiplina ang wiper boys sa Quezon Avenue. Sa lungsod ng Maynila, nakuna namin ang pag-ikot ng isang lalaki at babae na naglilinis din ng windshield ng mga sasakyan. Ilan sa mga driver nag-abot ng pera na tila tip sa paglilinis. Di alintana ang mga traffic enforcer na nasa unahan lang. Pero ang driver ng puting van na ito tumanggi magpalinis at makikitang nakipag-usap pa sa tagalinis ng windshield. Nang lalapitan na sana namin ang mga wiper boy, naglakad sila palayo at nagtago sa poste hanggang sa tuluyang umalis. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakausap naming driver tungkol sa wiper boys. Delikado yung safety. Safety ng tao at saka safety ng sasakyan. Okay naman yan kaysa magnanakaw sila, mag-hold up sila, mag-rugby sila. Ang nakakatakot lang dyan, baka biglang di mo bigyan, mambato, may gagawing masama. Pag sinisita mo yan sila, umalis naman sila. Kaso lang, pag bumabalik din. Malaki ang peligro yan. Sinisingil nila yung kahit nakago, hindi sila umalis sa harapan ng sasakyan. Baka mamaya, biglang tumakbo yung sasakyan, masagasaan sila talaga dun. Ang 11 years old na babaeng ito,
Kasama raw sa Wiper Boys na nahuli ng DSWD noong nakaraang linggo. Para sa pambawon ko, pangkain namin. Hindi ka ba natatakot kaya na baka masagasaan ka? Natatakot. Pero sanay na eh. Sanay na. Pero ngayon, nahuli ka ng DSWD, uulit ka pa o tigil na? Tigil na kasi may trabaho na yung nanay ko eh. Magtulong-tulong lahat ng mga DSWD, barangay, saka sa city natin. Kailangan tulungan natin yung mga batang paano natin may yano ng problema ng wiper na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi raw masamang magduda sa pagdami ng Chino sa ilang lugar malapit sa EDCA sites ayon sa isang mambabatas. Isa pang nais na masiyasat, paanong may mga Chinong nakakabili raw ng lupa sa bansa at nakakuha pa ng mga official Philippine document. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa siyam na tinukoy na military sites para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika, 2 ay nasa Cagayan, ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana at Lalo Airport. At may mga mambabatas na kumukwestiyon sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral sa Cagayan. Sabi ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, walang masamang magduda, lalo na kung national security ang nakataya sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Bakit ba lahat sila nandiyan sa Cagayan kung saan malapit yung EDCA sites? Bakit ganun karami ang nag-e-enroll dyan? Hindi ba kapag gusto mo mag-masters, kukuha ka ng mga universidad na malalaki sa ibang bansa? Ganun ba karami talaga yung interesado mag-masters from China? Hindi nga marunong magsalita ng English, pero nakakakuha ng masteral degree. Pinag-aaralan na rin ni Barbers ang impormasyong marami rin daw mga Chinong nag-e-enroll sa mga universidad malapit sa Subic. Gusto rin paimbestigahan ni Barbers ang nakuha raw na impormasyon ng kanyang opisina tungkol sa pagbili ng mga Chino ng lupa at pagkuha nila ng mga Philippine document tulad ng national ID, passport, pati lisensya sa pag-aari ng armas. Just 2 weeks ago, meron na mga bahay na ni-raid dito sa multinational village, kundi ako nagkakamali sa Parañaque, at Tagig, na kung saan ay may maraming mga Chinese mga China no, na meron pang mga armas na nakuha. Ito ba ay kadugtong nung pagdami rin ng mga estudyante dyan sa Cagayan? Ito kadugtong din nung mga lupa na binili ng mga Chinaman na malapit sa ating airports, malapit sa ating seaports. Duda niya. Maaaring yung iba dyan ay talagang talagang spy o sleeper cells o ika nga yung nagagather lang ng info. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Cagayan Governor Manuel Mamba kaugnay sa mga pahayag ni Barbers pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Si Senator Risa Ontiveros nababahala raw sa umano'y pagdami ng mga Chinong nag-aaral sa Cagayan. Hindi raw diskriminasyon o profiling ang pagsiyasat dito. Out of the ordinary Kaya malamang kailangang suriin. Kung mapatunayan naman na Chinese students talaga sila, edi okay, wala tayong problema. At least alam natin ang totoo. Pinag-aaralan ni Ontiveros na sa pagbubukas ng Kongreso sa April 29, maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.